So, ganito kahirap yung nilalakad ni Nanay Meli araw-araw. So, mula doon sa baba, paakyat dito. Sobrang nakakahingal kahit kaming kabataan, hindi namin kakayanin. Sa loob ng ilang minutong paglalakad paakyat dito sa bundok ay natuntun namin ang tahanan ni Nanay Meli. Ngunit tinanong namin sa kanilang kapitbahay ay wala siya riyan sa loob ng kanilang tahanan. Naroon daw siya sa bukid. Kaya halina't samahan nyo kami, pupunta natin si Nanay Meli sa bukid. Mula sa tahanan ni Nanay Meli ay pinuntahan namin siya sa kanyang bukirin at nadatnan namin siyang nagdidilig ng kanyang mga halaman na isa sa pinagkukunan niya sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw sapagkat ibinebenta niya ang kanyang mga tanim na gulay sa kanyang mga kapitbahay. Nanay, meron po ba kayong asawa at saka mga anak po? Patay na ang asawa ko noong 2020, ay 2005. 2005 pa po namatay. Yung mga anak niyo po? Anak ko 3 lang pero namatay na yung panganay ko. Ano po Dalawa. ikinamatay yung panganay po ninyo na anak? Kuan nag-abroad siya. Ano ba jay sila kinainggitan. Ay, parang ano po, something, pero sa sakit din po siya na Walang sakit kaya lang bigla na hindi papasok yung kanin, tubig lang ang kaya sabi ko umuwi ka na lang anak niyan, isa nandiyan pa sa kapis. Kasi nag-inuman daw sila. Ginarang daw yung inulugan daw yata ng kwan yung DJ ko Diyos na tinimpla ngayon. ay nilagyan po na ayun din po ang kinamatay. Yung dalawa po na anak ninyo nanay. Yung pangalawa nandyan sa kwan, positive, puriman siya. Yung bunso nasa Hong Kong. Ayun po. Sa yung mga apo nyo ngayon po, may mga apo na po ba kayo? Marami, 8. Walo po yung apo. So, yung isa po, yun po yung inaalagaan po ninyo. Yung bunso. Ano pong inaano niya ngayon? Siya po ba yung SK na kanina po ikinukwento ninyo? SK siya. Kayo po yung nagpapaaral sa kanya? Oo, mula grade 1 ay kinder hanggang ngayon tinutulungan ko siya. Kasi kayo ako po yung nagpalaki sa kanya. Nabanggit niyo po nanay na meron po kayong 3 anak at 8 apo. So sino-sino po sa kanila yung nakakasama niyo po sa bahay? Ay, yun lang bunso na inaalagaan ko. Yun lang. Kasi may trabaho na may asawa yung panganay, yung pangalawa nasa Baguio. Siya lang, 3 lang kasi anak ng bunso ko. Yung panganay ko 3 din. Yung pangalawa kong anak na lalaki, 2. Pero nasa Labayo. Kaya po kapag pumapasok po yung apo nyo dahil nabanggit nyo po na kolehiyo na siya, naiiwan po kayong mag-isa. Oo. Ako lahat ang naggagampan dun sa bahay. Tapos iiwanan ko yung papa niya dahil ito. Kahit nung nagtitinda ako dun sa pamilihan, ganun din ang ginagawa ko. Iniiwanan ko yung pagkain niya. Pagkakuan, bumabalik ako. Tinitingnan ko siya. Okay, nung umuwi yung manugang ko, na bankrupt daw yung kumpanya nila, hindi sinunduhan ng 3 buwan, kaya umuwi na, pinadala ng asawa niya, pinauwi dito. Ngayon, binalikan niya, hindi pa rin binigay, kaya umuwi na, nagtrabaho dyan.
bigla na lang na hindi nagkasakit, na hindi makalakad, hindi makagalaw yung kamay niya kasi nahulog dun sa Saudi, electrician. Gaano kahirap nanay na tumira ng mag-isa? Ay, kahirap nung dumating yung manugang ko galing ng Dubai ay Saudi, nagsarili na ako. Nung biglang 3 taon niya dyan nagtrabaho, biglang hindi na makabangon, pinuntahan ko na sila. Para, kasi yung mga anak niya may trabaho, tapos yung isa nag-aaral na. Sariling desisyon niyo po na manirahan mag-isa, nanay? Mm. Hindi po ba kayo pinigilan ng mga anak ninyo dahil ganyan na po yung edad ninyo para... Pinigilan ako pero kaya ko pa kako. Kaya may store ako dyan. Hmm. Kaya ko pa kako. Kaya yun, pinayagan naman nila ako. Nagalit yung anak ko, yung nasa Hong Kong, pero para kako matuto yung mga anak mo. Opo, nanay. Ayun din po yung pinakadahilan ninyo kung bakit mas gusto nyong mapag-isa. Para matuto po yung mga anak ninyo na mamuhay po sa sarili nilang paa. Kasi noong maliliit sila na pinalaki ko, ako lahat. Hanggang sa naghugas ng plato, nagwawalis, lahat-lahat. At nag-iigib ako. Siyempre malakas pa ako noon. Nung ganun nga, pinababayaan ako. Nabanuga mo ten. Kaya sabi ko, para kako matuto kayo, maghiwalay na tayo kako. Magsarili na ako. Ayaw nila Ayaw nila ibigay yung mga gamit ko noon. Kaya lang talagang ginawa ko. Hindi naman sa pagiging makasarili nanay, no, kundi ang tanging rason lamang natin ay para magkaroon sila ng kaalaman na matuto sila sa sarili nila. Nung nagkasakit, binalikan ko sila. Gaya nga po ng sabi natin nanay, di ba? Kapag nanay po, hindi po natin matitiis yung mga Matitiis anak po. natin. Talaga ganun. Nasabi niyo po kanina na agmay sa kang agbabiyag kasta ina nga mati kasla pag alalaan niyo ti makmakan niyo na lang daw. Siyempre pagka hindi ada store ko, nung tatanta awan ti store ko, sa doon ko marita na panak ni pat. Nung nagtalo na, ti pag-alala nga talaga. 2 days, burasak tinateng ko. Di yun ti talaga, iyan anay ko. Tapos nakakasama, kadagay ti anak ko. Noon niya ti adajay balay ni kat adalutun da. No, mabalin ko nga sidaan, ag sidaak ngam no awan. Agpunta ka lak kamatis ta awan nga talaga kaya nga sidaan ti jay bawal. Napay madi nga aglalako gamit din. Ejayan nga ante paglakwan niyo tata. Di paglakwak nga di jay garod inla ko dati nagpakadaak nga kunak nga agtalo nakpay. Inton malpasak nga agtalo nun maka ani at tisik ng crap. Dito'y kumanan nga ingana ti ingana anak agsa ta ada nang yawa ata kun tita agtalon dati umay tawon ko na kanyada. O sige kunada biglalatan nga tinawagan dak inikat da kano amin ti gamit ko jayon. Isu jay napanak ko jay ko ado nga parwaran da payen nga utang kon ada kano 4,000 parwarak amin nga tattaw na sinutin nakautangak. Malinis ak nga nagapo dito'y kuna. Ket kisa to nga ante aja mabalin kayo pa nga makasubli. Jak amo ato handa ma itud no bigat mapanak no bigat talaga subli ag dijay. Itud da dijay kwartak tam no kastakot. Sili bagidan. Anya nga mati naramdaman yung tijay. Siyempre aja lata ti pagbibiyag yun tapos kasla inalada pa. Nasakit niya talaga. Makasangit akpay Kunang tupay ni Dilikot. Hindi naman maganda yung ginawa ni Sir Alvarez. Bakit yan makaposisyon ka tapos may gamit ka pa dahil. Trespassing DJ ko dinay up. Ajay anti makakwayo ijay nagana to ijay paglalakwan nyo. Dagi jay malaklako ijay agkakasya mot kiti pang araw-araw yo. Wen uman anay mo. Nung daduma ke masiro akit may nakalaan tay apok ajay. Netiano may nakalaan diyan. Agungot pa no magmagnaak. Aywa na ibagan ti ajay tatay nga no nagana to apan kayo kot apan kayo magbag na. Magmagnaak agungot. Punak nga kangagdakon sakti mang suportar kanyamon kunana tatta. Ada kay punak. Kaya pay kun. Pati ko dito pay taltalon ko no kakot. Hangkay mamapan si taltalon kung kunana. Apay
An nga man anay titin mi kanyayaw. Siyempre kasapulak mo ti agas ko, ang minintay mo ti agas ko. So nga kapilitan nga ag mulmula tap no adati nailako ko. Diretso agas, diretso DJ kayat ko matkanin. Para kanyak laang kat no kumurang akit into no mo kamanon aglakot maminsan kas jay sakto makagatang man DJ kayat ko. Iso lang anti aje ti pagalalaan nyo ti pag-agagas yo madi na kay ikan nagiti kaanak yo Ay apapuyo. no maminsan ikanak nitinten ti agatang ti agas. Ang kay mapantan kan pati kwartam tay gusak ta agatang ti agas mo kuno na gatangan na dinaminsan ito maibos ibagak manon. Kurang na paglalakwak. Win basit lang mat daytoy makakaya tapos inikat na pa ya ajay pesto yo ijay. Dagarot alam nga ro di kwarta kay bayan mo ta kuno na yan ko ni Jimmy tayo so tinangtaw ng paway. Alam nga ro ta pagpaduktor mo kuno na namit lo ako nga napangarot di gamot ito. Bago ka no pumasok, di ka no nangala saan to bayadan. E di unfair mat di nararamid da kanya. Di bali, bakit tak nga niloko ko na. Ado ti aginayang makagamit tayo tinibiling tupay. Bakit naman ganyan ang ginawa nila sa iyo, auntie? Gulay-gulay lang, nagpapakain ka dyan ng konti-konti. Ganyan pa ang ginawa nila sa iyo. Pinagkakakitaan mo ng kabubuhay mo, kaano lang naman nakikita mo dyan. Hindi ka naman nakaka-1,000 isang araw. Siyempre isulagaro dun nga makikita yo, madigdigosyo yo kat ikatanda pa ikwada pa Kadagi jay natun ko dito, bunga marunggay, mo dagita aba, putong, palang kaskada, patani, pangko jay. Di jay ang kong nga malako, ilutok mo't nga ipakan kadagi jay estudyante. Duwang nga putahe laon. Lako mo ti basit, o di imbaglatang kumanon at ag serbikin niya. Tatakas tamo tinaramid dan, biniglaan dak. Siyempre, sangit ka. Sakit pati Sakit kuwain na kasi dyan. kung ano sakit tagaduti pa paginayang ta nang pakabait yung matandang yan kung nagbibigay yan mga gulay-gulay kung hindi niya mabintak kung kunadang ta bamot kuno lain ko na Naibagayo di dinay, di ba? Ay tatay na, di ba nga kwa naglalako kay ti Ijay Ile. Kano kayo nga mga nag-start di nga naglako? idi January idi na palabas Di last year na, at year 2022. tapos nagsagdangak lang idi May Ah, ta nagpakada akta agpatraktura pinagmumula ti pagi. Uwen. No kasi nay, manong mati kwa bayad yo di rin tayo jay. awan ti renta anak Ay awan ti rin. winayadak lang ti posisyon di Mano- imparamid ta Ay kasi ay pesto ajay nay. Manong mati bayad yo jay. 2.5 Ay ti kayo nga sa awan nay kasla all in agent kumbaga bayad am tatanga to 5 ban ore niya kay mga aldaw kan tawon nga agyan ka jing agpisto. Di nasa awan ti ticket awan ti renta di nagsa awan ti permit Di kuna di ba nga kasla awan ti asawa yung tatay. Mano nga tawan nga mat nga ako nga awan ti asawa rin nga may sayo lang nga kadwari din. di 2005 garon nga natay nga na di kuan nagsarsarili akta ko nagsarili ak nga talaga anak nakitipon tan anak ko As in nag-independent kayo nga may salatan nga anda ka kinuha ti ng anak yo. adamat pagala ti kanot Nagpaisong matanay ta na adamat ti kwatan pagmulmula no makaapit ak pagpabayo ak pagkatumdatan ta siyempre talutan ako pagkatumdatan di mabati para kanya bagay. Di tinawon data nga rarami de kadagitan na rin mo kasi garod anay kat may madata malati ka sa iyo nga silang mang biyagi bagbagi ore no bakit kayo di ba manatawin nyo ulit na 70 70 por yun na ti kwati senior kat di ba 16 sa 60 uwen
Di nabaybay kayo mga nga senyoran nga Uy, nagrugi nabayad ako na. 14 years. Nung tata nga taon, di December tata makataon nga, di manugang ko, nga asawa di muna. So dati nagbayad doon ta kami ng nanay. Makikita may kakaas. Salamat ko na mo ta. So nga, kasla nga, sa 13 years nga, nagbaybayad akti ko, sarili lang. Nakasali ako pa iti association, kasi ti ako, na saksakan ko dahil adan to malakam dagdan ako nasaktin pati insurance ko handa mo dahil sakla ta nagagutak na glako agmula-mula no aunti kasla awanti maapit ko ti mulmula kung tata agpuunan nakti oreno 1.5 agatang ti nateng na ilako kasi basta kumit kita ti naldawada kasi Nanay, di ba, na ibagayo datay nga senior citizen kayon. Adda ba ti kuanay, mauawat yung pension quarterly? awa pilpil yung dito na no dati anak mo kanu jabro handa ka nga ikan iso nga handa kami sa asikas kasi kadwan pilpil yung dati talagang awan ti paggalaan di ipagkota awan mo ti kuada pangalalaan da iso natawa tingin na tayo nito siya sa dakang anak ko ti abroad. So, nandito tayo ngayon sa maliit na sari-sari store ni Nanay Melly na siyang pinagkukuhanan niya ng araw-araw niyang pangangailangan dati. So ganitong sitwasyon nung nadatnan namin yung bahay ni Nanay Melly dito. So dahil mahigit isang dekada na siyang nanirahan dito, nagdesisyon siyang iwanan ito at pumunta siya sa kanyang anak para tulungan yung manugang niyang may sakit. So kung ililibot ko kayo dito sa kanyang bahay, mapapansin niyo na lumaluma na yung gamit, magulo, madumi, dahil nga hindi niya na ito tinitirhan. So kung ililibot ko kayo dito sa tahanan ni Aling Melly, makikita niyo na sobrang dumi, kalat-kalat yung gamit, tapos hindi talaga na siya maayos na tirhan. So dahil ito yung nagsilbing tahanan niya ng isang dekada, makikita niyo sobrang dilim at makalat. Sobrang daming kalat dito. Ayan. Maraming mga lata, karton, napakalat-kalat, mga bote ng soft drinks. Ayan. At yung mga dating gamit sa tindahan ni Aling Melly. So ngayon, papunta naman kami sa bahay ng anak ni Lola, ni Nanay Melly, na kung saan nandoon yung manugang niya na inaalagaan niyang may sakit. So tara, samahan niyo. Yan ang libangan ko pag dito lang ako. Ano po nangyayari? Ba't hindi na po ginawa? Gawa ng ano po, siguro yung gout po. Maratawan kaya lang ko rin niya, mati makapag na. Bulan pa mo lang kidi nagrugi ang ama di makapag na di March 6. Kasi nung last check up ko noon sa Baguio noon, yung
Kasi sa Baguio, na-admit ako noon. 1 week ako. Ang lumabas na resulta ko, may ulcer ako, and then may hypertension, and then yung sa gout ko. Ayun nga po yun, mataas po yung uric acid nila. Yung last dito kasi, dito sa community noon, 14 yung kwan ko. 14 yung ml yung ano ko ng gout. Kung ata, katipo ka mga kasamahan niya, ganyan po yung sakit nila. Gout. Kaya nung mag-umpisa na din ako makalakad, pasalamat na lang ako sa biyanan ko dahil may nagano sa akin. Kasi yung panganay ko nasa housing naman, yung pangalawa, may trabaho sa Baguio, yung bunso ko naman, nag-aaral. Kaya yung biyanan ko na lang nagano sa akin. Siya po yung nagpapakain ko, ganun po. Pag wala sila, pero pag nandito sila, ano naman nila ako. Mayat ba't nga, adali, ate nga, magkita-kita kanya ang kanya. Yan. Mayat ba't nga, adali, ate, meeting nga, magkita-kita kanya. Nagdamot ito ko at na nagsapa, rabi, nila. Ang nukas tingal daw ako, kada siya, nabutan niyo kapital talong. Diyan na, nanggalang magmarot. Basta may batsyan taktikan dito yun, makamukha pa. Awan ti kanan natataata sumangpot ni Angelica. Mo Angelica, ada tuyon aja plato nga ikabit ko ti kanan nagtuyon nas jay. Bumaon lang ng mga. Ito mo sumangputak dagiti panganan na pangkudayon. Ano pong masasabi niyo po kay Nanay Meli? Mabait po ba siyang manugang sa inyo? Wala naman akong masabi dahil nandyan naman siya na tinutulungan ako na dapat sana sa edad niya ako dapat tumutulong dahil ako nga manugang. Yung problema baliktad eh. Ako yung nagkaroon ng karamdaman na hindi ko naman alam na hindi ko naman sinasadya na magkaganito ako. Kaya nga sabi nila, kung ano yung tadhana, yun lang talaga. Pero yung biyanan ko, sobrang bait ang biyanan ko. Dahil kung anong sabihin ko na iutos tungkol sa mga pagkain ko, inumin ko, yan, inaano niya. Siya rin lahat ng nagtatapon ng mga pinagdumihan ko. Ba? Kahit na nakakahiya mong sabihin, dahil siya nga nandito nakasama ko. Yung mga anak ko, busy naman. Uli lang mo gusto niya. Kaya wala akong masabi sa biyanan ko. Magalit man siya maggalit-galitan na rin lang ako para punta lang ako. Pero sa huli, bati naman kami. Mahal na mahal po kayo ni Nanay Meli. Dahil kami lang naman magkasama dito sa bahay. Dahil nung nagkasakit ako talaga, dito na siya tumira. Dahil may tirahan siya doon sa pan. Opo, napuntahan na po namin. Pinuntahan niya yun. Binudyuda pa iya. Yun dati ang tirahan niya. Pero nung nagkasakit nga ako, yun, dito na siya tumira. Wala akong ano na. Nakikita ko nga po yun ngayon sa mama ko. Ako nga, sa mga ganitong edad namin, payo ko lang sa inyo, habang kayo, bata o kayo, malakas pa kayo, na ipakita nyo sa magulang yung pagmamahal nyo. Ay din, pag kayo ay nagpamilya, karanasan nyo rin siguro. Yun ang ano ko lang, payo ko lang talaga. Sa akin ngayon, nangyayari. Yung mga ginawa ko nun sa mga anak ko parang kabaliktaran nata. Papansin na ako pag talagang pansin nila. Pero nito ano. Kaya po, buti na lang meron po si Nanay Meli. Kahit sabihin na natin kung may kasalanan sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi, hindi naman sa umpisa Opo. At least, basta naipakita mo yung pagmamahal mo. Opo. Nasa kanan nila kung, yung sinasabi ko nga, kung suklian nyo o pero mas maganda siguro na anuin nyo rin yung buhay niya. Yung kumbaga, aral na yun. So, kilala niyo po ba si Nanay Meli? Opo, kilala ko po siya. Ayan, ano po yung pagkakakilala niyo sa kanya? Mabait po siya, tapos masipag. Ayan, may kasama po ba siya sa buhay? Ang pagkakaalam ko, wala na, mag-isa lang po siya. Ano po yung kinabubuhay ni Nanay Meli? Nagtatanim siya ng mga gulay, tapos pag maaning niya po, binibenta niya po sa palengke. Ayan, yung mga anak niya po, tsaka mga apo niya, alam niyo po ba kung saan sila nakatira? Opo, magkakapit bahay lang din po sila. Kabi. Kilala niyo po ba si Nanay Meli? Opo, kilala ko po siya.
So, ano po yung pagkakakilala nyo kay Nanay Meli? Si Nanay Meli po, isa po siyang mabait na lola, masipag kahit mag-isa na sa buhay. Ayan. So, gaya nga po nang nasabi nyo kanina, mag-isa na lang po siya sa buhay. So, bakit po kaya siya mag-isa sa buhay? Kasi po yung mga anak niya may sarili na rin po silang pamilya, tsaka wala din po siyang apo na nakatira sa bahay. Ayan. So, base po sa pagkakakilala nyo kay Nanay Meli, ano po yung ikinabubuhay niya? Dati po, nung hindi pa po pandemic, meron po siyang maliit na tindahan. Pero nagsara po, ngayon nagtitinda na lang po siya ng gulay na inaan niya sa kanyang bukid. Ayan. So, saan po nakatira yung mga anak niya, mga apo niya po? Bali, nakatira rin po malapit sa bahay nila, magkakapit bahay lang po sila. Ayan, salamat po. Yung matataba lang. Ito po? Hindi, doon sa kabila na naman ang ganyan. Ito mataba, ito mataba. Oo, sige. Saan pa po pwede? Sige, tingnan. Tingnan mo dito. Saan? Ito, dito. Tapos samahan natin ito guys, namin mag-video na nagagalit siya ng aba. Dito po. Diyan. Saan yung mataba po? Ito po. Ito ang mataba na yun, o. Ito ang taba. O, Dito ka. maputikan siya. Kahit nanay, siya naman. Yan. Grabe na, nanay. Uy, tapos habang nagagalit, yun na yung parang pinaka-negosyo na lang ni nanay, itong aba. Diba? Kasi nawala na yung tindahan niya. Ayaw mo ipatry sa amin, pre. Itatry nga natin magagalit ng aba. Sige, yung iba rin. Iba naman, pre. Nasulit mo na. Iba naman. Inaani mo na lang. Si wala pa siyang exposure masyado. Sino si? Grace, ikaw din. Pati po ito, Nay? Ako rin muna, saglitan lang. Dalawang aba lang. Andito na ako eh. Pinakapungto, nanay. Hindi niya sinasama yung dahon, Nay. Sinasama. Kasama yan. Masarap yun pag... Ay, video nyo. Wrong mo sa camera, nanay. Sige ka. Magtira ka para tumubo ulit. Itubo mo. Nay, yung sagad din. Hindi yan sa ito. Nilalagan ko lang. Pati kekit mo gamin, sagsagad mo, Joshua, tawan maramdaman na di babae. Basta rin yung uriro mo sa amin dito. Kumuldit lang gamit. Kasta lang. Tama na yan. Ito experience natin magbalat ng aba. Ito na yung pinaka, kahit kunti lang, ito na yung pinaka negosyo ni nanay eh. 30 pesos per kilo. Let's go! Magbabalat na ng aba. Thank you, nay. Mayroon po kami Munting regalo. May munting regalo po kami para sa inyo, nanay. Pasasalamat na din po namin. Pinagkalooban nyo kami na makapanayam kayo. Tapos may documentary po yung buhay niyo. Merry Christmas na. Grabe naman yung pagkakatali pa. Christmas po. Oh,